Praise the Lord. Tayo po ngayong umaga ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin, sa ating pong 3 araw na prayer and fasting. And thank you sa ating kapatid, Pastor Joseph, na siya po yung nauna, first night and second night. And they talk about the atmosphere of revival. And of course, Pastor Arnel, sa message na binigay po sa atin. Mga kapatid, we need to cultivate, develop that atmosphere of the presence of God. The presence of God will bring the atmosphere of revival. We need revival. We need the restoration. We need the move of God in our lives. We need to honor Him and give Him that praise. Amen? Recognize the presence of God. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sapagkat ito yung unang Sunday ng September. Kaya pakisabi sa tabi mo, advance Merry Christmas. Tayo po mga Pilipino, kumbaga tayo ay sinasariwa natin ng Pasko talaga September pa lang, no? No, talagang we recognize. You know why? Because Jesus came. He came to be with us. And not just to be with us, to be in you, to be one in Christ. That's why the Bible says, he who joins with the Lord is one spirit with Him. In other words, one in purpose, in heart, in mind, being in covenant with the Lord. Natandaan natin mga kapatid, ang covenant ni Lord, nakapaloob dyan yung mga privileges, benefits na dapat nating angkinin. We need to be aware of the benefits. Because the Bible says in Psalm 68 verse 19, He daily loads us with benefits. Do you believe that? Araw-araw may benepisyo, araw-araw may kabutihan ng Diyos sa atin. And let us praise the Lord and bless His holy name and forget not all His benefits. Huwag natin kalimutan yung kabutihan ng Diyos. Huwag tayo magpadaya sa kaaway. We should be aware of His goodness sa atin. Maging aware tayo, maging conscious tayo sa kabutihan ng Diyos. Huwag kang maging conscious sa problema. Hayaan mo ang problema, mamroblema sa kanyang problema. We have the solution. You know why? Because Jesus Christ is in you, your hope of glory. Amen? Siyang pag-asa po natin. And today, I pray that the Holy Spirit will enlighten you once again. Because today, I will share this wonderful truth, this wonderful message, so rich, so powerful, that if you will truly understand this message, then you will never walk in weakness, or in sickness, or in defeat. Hindi ka mabubuhay na bigo ang buhay, na talo ang buhay. Hindi ka mabubuhay na laging punong-puno ka ng problema. And I pray that the Lord will enlighten you this morning. Sapagkat itong message na ating pong isi-share sa inyo, ito po matatagpuan natin sa aklat ng Hebrews. Alam niyo mga kapatid, ang aklat ng Hebrews, the book of Hebrews, napakayaman niya po. Napakayaman niya. Napakatindi ng kapahayagan at ang aklat ng Hebrews ay sinulat sa mga mananampalataya na natutokso na bumalik doon sa buhay sa mundo. At hindi yan yung kalooban ng Diyos sa atin. Na yung mga anak ng Diyos masyadong ma-pressure, ma-persecute, ma-discourage. That is not the will of God for you. So, merong aklat ng Hebrews, and I challenge you this morning to read the book of Hebrews. To read the Bible, meditate the word of the Lord. Because the writer of Hebrews instructed us to persevere. Na tayo magpatuloy. Na ating pong panghawakan ng mga pangako ng Diyos. Na ma-realize natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang pagkatawag sa atin. Sa ating mga mananampalataya na sumasampalataya sa Panginoon. And today, let us proceed to the Word of God. It says in Hebrews chapter 3, verse 12, sabi diyan, mga kapatid, pakisabi sa katabi mo, mag-ingat ka. Ayan, kapatid, mag-ingat ka. Mag-ingat kayo na wala isa man sa inyo na magkaroon ng masamang puso na hindi sumasampalataya na magpapalayo sa iyo sa buhay na Diyos. Mag-ingat ka, kapatid.
na magkaroon ka ng masamang puso ng hindi pananampalataya sa Diyos. Na ang unbelief o yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos ang maglayo sa iyo sa Diyos. So ingatan mo ito, kapatid. Talatang 13, ngunit samantalang ito'y tinatawag na ngayon, hikayatin ninyong may katapatan araw-araw ang isa't isa. Encourage one another daily. Palakasin ang bawat isa na maging tapat araw-araw sa Panginoon upang hindi patigasin ng daya ng kasalanan ang puso ng sinuman. Let us encourage one another. Build one another. Pray for one another na hindi madaya ng dyablo, ng kasinungalingan ng dyablo. You know why? Because every day, 24 hours a day, ang dyablo, lagi po siyang naghahanap ng kanyang sisirain, ng kanyang wawasakin. You know, the Bible is telling us, no, kanta ng salita ng Panginoon. That's why I challenge you to read this, not just these verses of scriptures, kundi the whole chapter, the whole book of Hebrews, especially Hebrews 11, no? Makita mo doon, pag binilang mo yung word na pananampalataya, 24. Sa New King James Version. Sa isang araw, meron tayong 24 hours. Kaya bawat oras natin dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Nabubuhay tayo na yung pananampalataya ng Panginoong Hesus na sa atin. And let's proceed to the verse 14. Sapagkat ito yung ating tutunguhin. Sapagkat tayo ay naging mga kabahagi ni Kristo. Kung ang pagtitiwalang natamo natin sa pasimula pa ay pananatilihin natin matatag hanggang sa katapusan. Ulitin ko po yan. Tayo po, ikaw kapatid, ako, bawat isa po sa atin ay kabahagi ni Kristo. Kaisa ni Kristo, in covenant with Jesus Christ. Kung ang pagtitiwala o ang pananampalataya na natamo natin sa pasimula ng pagkakilala natin sa Kanya ay pananatilihin natin. That's why the writer of Hebrews is instructing us to persevere. Manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema. Maintindihan mo, maging maliwanag sa iyo na ikaw ay bahagi, kaisa ka ni Kristo. Meron kang covenant kay Kristo. At ang mga taong may covenant kay Kristo, kailanman hindi pababayaan, hindi iwanan ng Diyos, sasamahan ng Diyos. In English version, it says, verse 14, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Tayo po ay naging kabahagi ni Kristo kung atin pong pangahawakan ang pasimula ng ating pagtitiwala na matibay, matatag hanggang sa huli. Amen? Sabi sa katabi mo, hanggang sa huli, manatiling matibay at matatag sa pananampalataya. Hindi yung konting pagsubok, konting problema, ibigay ka. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa iyo. You know why? Because we have become partakers of Christ. You see, mga kapatid, one of the glorious truths in the Bible is this: we are not just followers of Christ. We are partakers of Jesus Christ. Hindi lamang tayo tagasunod ng Panginoong Hesus. Hindi lamang si Lord nasa atin, kundi si Lord kasama natin, kabahagi natin. Kaisa tayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung tagumpay ng Panginoong Hesus, tagumpay natin. Ang laban mo, laban ng Panginoong Hesus. Walang sino man ang pwedeng mang-api sa'yo na hindi ka sasamahan ng Panginoon. Ang laban mo, ang battle mo, ay battle ni Lord. Hindi ka niya pababayaan. Because we are partakers of Christ. Now, tingnan po natin itong general definition ng word na partakers. That's why I challenge you to have this insight
this enlightenment, the Lord will enlighten you. Now, the word partaker comes from the word root, partake. Nang ibig sabihin to take part in, makiisa, to share, makibahagi, or to participate in something, makisama. Yun ang ibig sabihin ng the word na to partake. Kaya yung word na partake, ito yung root word, ito yung root ng partaker. Na makiisa, makibahagi, makisama. Now, the general meaning of the word partakers, ito yon. First, o yung word na partake, first is to be participant. One who joins or takes part in an activity, event, or experience. Participant, ibig sabihin ng partaker. Nakisali ka, nakisama ka, nakiisa ka, naging kabahagi ka. Another word for that is receiver. Tumatanggap ka. It is one who receives a portion, a benefit, or outcome of something. So yung word na partaker or to partake, hindi ka lamang participant, kundi ikaw rin ay receiver. Kaya kay Lord, tumatanggap ka. Amen? Another word for that is sharer. No? Kabahagi ka. It is someone who shares something with others. Kumbaga ikaw ay kabahagi ng isang bagay. Yun ang ibig sabihin ng word na partaker. Participant, receiver, sharer. Another word for that, in general meaning, is companion. Ang ibig sabihin ay one who joins with others in a common bond, fellowship, or unity. Kumbaga, ikaw ay kasama. Kaya pagkakasama ka ni Lord, majority ka. Victorious ka. Blessed ka. Favored ka. Amen? So another word for partaker or to partake is you are a co-owner. Kasama kang nagmamay-ari. Co-beneficiary ka. Kasama ka doon sa tumatanggap ng mga benefits mula doon sa Kanya. Kaya nga, sa ganda ng Psalm 68 verse 19, He daily loads us with benefits. And Psalm 103 verse 1 to 5, forget not all His benefits. Bakit? Pakisabi sa katabi mo, beneficiary ka. And you should be aware of that. Magkaroon ka ng kaisipan dyan. It is someone who jointly possesses or enjoys the benefits of something. Ikaw yung tao na talagang ma-possess mo, maangkin mo, or ma-enjoy mo yung mga benepisyo. Now, tingnan natin yung biblical definition of partakers. In Greek, the word partakers, dalawa. First is sabihin natin metokos. Ayan. Metokos, nang ibig sabihin, companion ka, sharer ka, partner ka, co-worker ka, and the one who is in covenant with Christ. So pagka sinabing partaker ka ni Kristo, kabahagi ka ni Kristo, kasama ka ni Kristo, kabahagi ka niya, kapartner mo si Lord. Amen? Kapartner mo siya. Kamanggagawa ka niya. Bakit? Kasi meron kang covenant sa Kanya. Meron kayong tipan. At yung tipan na yun, yung covenant na yun, binayaran niya. Kinonfirm niya ng dugo niya. That is why the covenant of God is so powerful, so rich, na kung maliliwanagan ka, mauunawaan mo, hindi ka mabubuhay na parang hirap na hirap ka sa buhay. Na parang talunan ka lagi, na parang pinagtakluban ka ng langit at ng lupa. The word ng partaker, metokos, companion ka, Lord. Another word is koinonos. Meaning the one who shares in Christ. Ikaw yung tao na kabahagi, kaisa ni Kristo, in fellowship, magkasama, in communion. That's why we celebrate communion. And in communion, we recognize the Lord Jesus Christ of what Jesus has done on the cross of Calvary. Take note, on the cross of Calvary, mga kapatid, there was a great exchange, a great substitute. Ikaw,
pinalitan ka ni Kristo. Yung kasalanan mo, yung sumpa sa'yo, binigay niya ang kanyang pagpapatawad. Kaya si Kristo, tayo po yung kanyang naging katawan. Kaya sa communion, nagiging isa tayo. Si Kristo yung namamahala sa'yo. Si Kristo yung nakikita sa'yo. By the way, for this month of September, meron pong pag-aaral na gagawin. At kung nais nyo pong matuto, mag-aaral, kung may mga questions kayo, mamaya, 1:30, after ng ating lunch, no? Magtanong kayo at mag-aral tayo tungkol sa pagiging katulad ni Kristo. Kasi yun yung ultimate goal ng Panginoon sa atin. Maging kaisa. Kasi kung sino yung kasama mo, nagiging katulad ka niya. Nagiging kamukha ka niya. Diba? Kaya nga ang mga mag-asawa, dahil lagi magkasama, magkamukha na sila. Amen? So, it is communion. It is an intimate relationship and in covenant with the Lord. Kaya nga, yung word na partaker, metokos, ganun pa rin ang ibig sabihin ng koinonos, ibig sabihin, nakikibahagi ka, nakikiisa ka, kasama ka ni Kristo. So biblically, partakers are not just casual participants. Hindi ka lamang participants, hindi ka lamang yung nakikisali, hindi. Kundi you are deeply joined in the Lord. Ganon kayo ni Lord. Isa kayo ni Lord. You deeply join because you believe in Him. Are you with me? Kaisa ka niya. Meron kayong malalim na ugnayan. Kaya ako na nakilala ko si Jesus, ang Panginoon, nagkaroon ako ng malalim na ugnayan. Hindi ako basta-basta mabubunot. Bakit? Kasi ako yung nagkaugat kay Kristo. Si Kristo ang nananahan sa akin. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, mananatili. Because I am deeply joined with the Lord in covenant, in shared life, and in fellowship with Him. Kaya nga, the Bible says in Hebrews 3:14, we have become partakers of Christ. Tayo po ay naging kaisa ni Kristo. So today, I will share this message about living in the reality of being partakers of Christ. Kapatid, mamuhay ka sa realidad ng buhay na ikaw ay kaisa ni Kristo. Paniwalaan mo ang kinimig sinasabi ng Biblia. Not just to know, but to have a clear and deep understanding of this word. Mabuhay tayo sa realidad nito. Hindi lamang to narinig mo, kundi mabuhay ka dito. Ito yung maging buhay mo. Ito yung ipamuhay mo. Ito yung reality natin. Yung problema, hindi mo yung reality. Yung nangyayari sa iyong kahirapan, yung mga pagsubok sa iyong buhay, dadaanan mo lang yan, pero hindi yan yung realidad ng iyong buhay. Bakit? Kasi ang realidad ng iyong buhay, kaisa ka, kabahagi ka ni Kristo. Kung si Kristo nagtagumpay, magtatagumpay ka. We are more than conquerors through Him who loves us. We are joined with the Lord. We are one spirit with Him. We are in covenant. Tanda mo, dahil may covenant kay Lord, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Walang pwedeng manakit sa iyo. Walang pwedeng umapak sa iyo. Bakit? Kasi mananagot sila sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga ang Israel, napakaliit na bansa, pero first world. Very powerful. You know why? Kasi kasama niya ang Diyos. Ang Diyos na nanahan sa Israel. At ang Diyos na nanahan sa bawat isang sumasampalataya sa Panginoon, kasama mo siya, kaisa kanya. Amen? Oh, I'm so excited to share this message. So powerful, so rich in meaning. Sabi ng Hebrews 3:14, we have become partakers of Christ. Even tayo po naging kabahagi ni Kristo kung pangahawakan mo lang ito. Kung mabubuhay ka sa realidad na to. Kung paniniwalaan mo ito ng totoo sa iyong buhay. Kasi sa panahon natin ngayon, mas pinaniniwalaan yung problema, mas pinaniniwalaan yung sinabi ng tao tungkol sa kanya, kaysa sa sinabi ng Diyos tungkol sa kanya. O saya. Amen? Naniniwala tayo sa doktor, pero the doctors, they are not the final authority sa iyong buhay. Amen? Ang final authority sa atin ay ang salita ng Diyos. Can we give God that praise?
Kaya nga yung salita ng Diyos mabilis na kumikilos sa taong sumasampalataya. He sends out His commands to the earth, to us. And His words runs very swiftly for those who believe. Lalago ka, titibay, tatatag ang iyong pananampalataya because you believe, pinanghawakan mo. Amen? Panghawakan mo, behold the beginning. Kaya sa akin, napakahalaga nung beginning yung pasimula ng pagkakilala ko kay Kristo Napakahalaga nun sa akin. Yung pagtitiwala ko sa Kanya, napakahalaga nun na ako'y manatiling matibay, matatag hanggang sa katapusan. Amen? Huwag natin sabihin sana all. Amen? Dapat kasama ka sa pinagpala ng Panginoon. Amen? Hebrews 3:14 again in the Amplified Bible. Expound natin ito mga kapatid sapagkat napakayaman ito. It says in the Amplified Bible, for we, tayo, believers, tayo na sumasampalataya, we have become partakers of Christ. Becoming partakers of Christ meaning sharing in all that the Messiah has for us. It means you share. Nakikibahagi ka sa lahat ng meron si Kristo. Wow. Ano mang meron si Kristo, kasama ka doon. Kabahagi ka doon. In all, kaya nga yung kanyang promises, they are all the promises of God, they are yes and amen with Christ. All. Sharing in all that the Messiah is for us, if only, kung lamang pangahawakan natin yung pasimula ng ating pagkakatiwala. If we hold firm our newborn confidence, which originally led us to Him, to Jesus Christ until the end, hanggang sa katapusan. Now, the phrase partakers of Christ so rich and so powerful in meaning, ang ibig sabihin niyan, it means that since we believe in Christ, we belong to Him. And we share in all that He has for us, and we participate in all that He is, and all that He has. Kabahagi tayo, kasama tayo sa kung ano si Kristo. At kung ano meron si Kristo. Lahat ng pagpapala, lahat ng kabutihan, lahat ng biyaya, kasama ka doon. Amen? Enjoy natin ang buhay na kasama si Kristo. Mamuhay tayo sa gitong klaseng realidad. You see, para maintindihan nyo to, bigyan ko po kayo ng isang illustration. Kapag ikaw ay member ka ng isang exclusive na club, yung mga, di ba, may mga exclusive club, ng mga pangmayaman, pangbigatin, no? The moment na ikaw ay naging membro nung exclusive club na yon, hindi ka lamang miyembro sa pangalan. Ibig sabihin, meron kang access sa lahat ng benefits, privileges, and resources of that club. Ano man yung club na yon? Kaya ngayon, gusto yung mga club sa atin, yung mga organization na kapag ikaw kabilang ka doon sa organization na yon, lahat ng mga benepisyo, lahat ng mga resources, ano man meron, yung mga privileges, kasama ka doon. Ganon din naman. In the same way, to be a partakers of Christ is to have access in all that Christ is. Meron kang access sa kung ano man, meron si Kristo. Meron kang access sa kanyang kapangyarihan. Meron kang access sa kanyang buhay. Meron kang access sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang pagpapala. Sa kanyang buhay, sa kanyang kalikasan, sa kanyang suffering, sa kanyang glory, sa lahat na meron ng Panginoon. So, let us go deeper. Tingnan natin ito. Kung ano ibig sabihin ng pagiging partaker ni Kristo. What does it really mean to be partakers of Christ? Ano ba ibig sabihin nito talaga sa atin? Una po, it means we are partakers of His life. When the Bible says you are a partaker of Christ, we are partakers of Christ. In other words, tayo po ay kabahagi sa buhay ni Kristo. John chapter 10, verse 10, second sentence, it says, Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Naparito ako, sabi ng Panginoong Isus, upang sila'y magkaroon ng buhay. Sino yung sila? Ikaw yon. Ang bawat isang sumasampalataya ay pinagkalooban niya ng buhay. Hindi lamang basta buhay, kundi buhay na masagana.
Buhay na pinagpala. When we receive Christ, we receive His life. And that life in Greek is Zoe. Nang ibig sabihin ng Zoe, it is the very life of God, the God kind of life, the eternal, blessed life of God. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung buhay niya eh. Kasi sabi natin doon sa cross, mayroong great exchange. Yung buhay ni Kristo para sa ating kamatayan. Yung kapatawaran ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Yung kagalingan para sa ating pong mga sakit at karamdaman. Yung pagpapala para sa ating pong sumpa. It is the life of Jesus. It means when we receive Jesus, we should not live on our own life. Ipamuhay natin yung buhay ni Kristo. Yung buhay ng Diyos. Magkaroon ng reflection sa atin. Na hindi tayo mabuhay sa sarili nating lakas. Sa sarili nating kaalaman. Mabuhay tayo para sa Diyos. Amen? Pagsabi sa katabi mo, mabuhay ka para kay Kristo. Since you believe, you belong to Him. And we receive His life. Na hindi tayo mabuhay sa ating sariling kaalaman, sa ating sariling agenda, kundi mabuhay si Jesus sa atin. Kaya sabi ng Amplified Bible in John chapter 10, verse 10, second sentence, it says, Jesus said, I came that they may have and enjoy life. Manahan sa iyong buhay ni Kristo. I-enjoy mo yung buhay ni Kristo. Yung buhay ng Diyos. I-enjoy mo yung pinagpalang buhay. Yung favored life. Yung blessed life. Enjoy mo yon. Because Jesus came to give us life and to have this life abundantly. To have it in abundance to the full till it overflows. Na ikaw ay sumagana sa iyo ang buhay ni Kristo. Ito'y maging realidad ng iyong buhay. Ang sakit at karamdaman, hindi realidad ng iyong buhay. Ang kahirapan ay hindi realidad ng iyong buhay. Amen? Ang pagsubok at lahat ng problema sa iyong buhay, hindi yan yung realidad ng iyong buhay. Ang realidad natin ay ang buhay ni Kristo na patuloy kang nagtatagumpay at patuloy na nagtatagumpay sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok. His resurrection life flow to us because we believe. Because we are in covenant with Him. Beneficiary niya tayo ng kanyang buhay. The Zoe life we share with Christ is stronger than sin, sickness, and even death. Kaya mabubuhay ka ng walang hanggan. That is because we have the Zoe life. The eternal life of God. Tandaan po natin kung paano yung mga bulb na to, yung mga ilaw na to nagliliwanag dahil ito ay nakakonect sa kuryente. Ganon ka din. Because you are connected with Christ, ikaw ay magliliwanag. Do you believe that? Pero pagka ang kuryente, itong mga ilaw na to, hindi ito naka-connect sa electricity, walang ilaw. That's why we need to be connected to Jesus Christ. To be one with Him. Amen? Can we declare this? Sabihin lang natin sabay-sabay. Ready? Itong word na to. I have the life of Christ in me. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. I have the life of Christ in me. I live because He lives in me. Christ's resurrection life is in me, quickening me every day. Can we give Him that praise? Nasa akin, nasa iyo ang buhay ni Kristo. Nabubuhay tayo kasi siya'y nabubuhay sa atin. We have the breath of life, giving us life. Binibigyan tayo ng buhay. Binibigyan tayo ng vitality, ng sigla. Yung resurrection life ni Christ nasa atin. Sabi ng Romans chapter 8, di ba? Verse 11. If the Spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead dwells in you, He who give life to the Lord Jesus will give life to your mortal body. Bakit ko ito sinasabi? I'm saying this because of my relationship with Jesus Christ. Kasi naranasan ko ito. Kasi napaka-vivid yung memory nung na-hospitalize ako eh.
Na-hostage ako sa ospital. 21 days hindi ako makahinga. Ang baba ng oxygen ko. Nakadapa. Then I say, Holy Spirit, Lord Jesus, let the breath of life flows within me. Nagkaroon ako ng hininga ng buhay. Mga kapatid, kabahagi ka ng buhay ni Kristo. Amen? We are partakers of Christ. Can we give Him the praise? Pangalawa, we are partakers of His nature. Tayo po ay kabahagi ng Kanyang kalikasan, ng Kanyang katangian. Kung ano yung katangian ng Panginoong Hesus, yun din ang katangian natin. Yun ang dapat makita sa isang taong sumasampalataya, sa isang taong sumusunod kay Kristo. Yung Kanyang kalikasan o katangian. Ikalawang Pedro, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 4, sabi diyan, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. Tinanggap natin. When we believe in Jesus Christ, we receive. This is why Christianity is more on receiving. Receiving. We receive His goodness. We receive His power. We receive His blessing sa ating buhay. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay o mamuhay na makadiyos. Ito dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan niya tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Nung tinawag ka niya, binahaginan ka niya. Ibinahagi niya sa iyo ang kanyang buhay. And this time, binahagi niya sa iyo ang kanyang kalikasan, yung kanyang katangian, ang Panginoong Hesus. Remember when God created Adam and Eve? Adam was created in the image of God. Dahil sa kasalanan, bumagsak yan. But the second Adam came and his name is Jesus. And Jesus shared to us His life for us to live victoriously. And He gave us His nature. Binahaginan niya tayo ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang kadakilaan. Kaya ang totoong taong sumampalataya sa Panginoong Jesus, naglilingkod sa Panginoon, nagiging dakila yung buhay. Gumagawa ng mga matitinding bagay sa harapan ng Panginoon. Talatang 4, sa parang ito, binigyan tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang kalikasan at kabanalan bilang Diyos. Makabahagi tayo. In the English version, sabi niyan, He has given us exceedingly great and precious promises that through this word of the Lord, these great and precious promises, you may be partakers of the divine nature. Naging kabahagi ka ng likas na katangian ng Diyos, having escaped the corruption. Na tayo po ay makaalpas doon sa corruption. Na ngayon matindi ang corruption, di ba? DPWH, DP, daming pera, WH, walang hirap. Di ba? Sabi nung isa, kaya nabili ko tong sasakyan na to dahil doon sa payong. Ang biro ko naman, kaya kami may Fortuner dahil doon sa payong din. Kasi ito mundo natin eh. Bakit sila corrupted? Bakit maraming corrupt? Kasi ang layo nila sa Diyos. Nakatingin sila sa pera, hindi kay Kristo. The Bible is telling us, He has given us exceedingly great and precious promises that through this, ikaw mismo, maging kabahagi ka ng kalikasan ng Diyos. Na ikaw ay makaalis doon sa corruption sa mundo natin. Mga kapatid, hindi lamang tayo pinatawad ni Kristo. Binigyan tayo ng bagong nature. Kaya totoong sumasampalataya, totoong naglilingkod sa Panginoong Hesus, merong new nature. We have the divine nature of God. And through this divine nature, we are no longer slaves to corruption. Hindi ka magiging corrupt kapag katotoo ka kay Kristo. Hindi ka mabubuhay sa takot. Hindi ka mabubuhay sa galit at puot. Hindi ka mabubuhay sa kasalanan.
Mamumuhi ka sa kasalanan. Hindi ka mananatili sa sakit at karamdaman. Bakit? Kasi kabahagi ka ni Kristo. Pagka sinabing kabahagi ka ni Kristo, yung buhay ni Kristo nasa iyo. Yung kalakasan ni Kristo nasa iyo. Yung kapangyarihan ni Kristo nasa iyo. Yung kagalingan nasa iyo. Bakit? Kasi beneficiary tayo ni Kristo. Beneficiary tayo, kabahagi tayo ng kabanalan ni Kristo. Kabahagi tayo ng katuwiran ni Kristo. Kabahagi tayo ng pag-ibig ni Kristo. Kaya pagka nasa iyo si Kristo, kaisa ka ni Kristo, you are in covenant with Christ, mamahalin mo kahit na hindi ka ibig-ibig ng tao. You will include those that are excluded. You will turn love for hate. At kapag ka nakagawa ka ng mali, then you will say, I'm sorry. Mali ako. Bakit? Kasi si Kristo ang nananahan sa iyo. Kasi the nature of Christ in us will empower us to overcome sin and corruption and for us to live victoriously. Kaya ang ganda ng 2 Corinthians 5:17 na kapag naintindihan ito at maliwanag sa iyo, may impact ito. Tingnan natin to sa Amplified Bible. Sabi diyan, therefore, if any person is engrafted, ibig sabihin, ikaw ay kinabit kay Kristo, naging kaisa ni Kristo. Si Kristo nating Messiah. Sabi diyan, yung tao na ikinabit kay Kristo, yung taong kaisa ni Kristo, nagiging bagong nilalang. Nagiging new creation, a new creature altogether. The old or the previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new, meaning that new is the new nature, has come. Kaya ang totoong nakipag-isa, kasama ni Kristo, kabahagi ni Kristo, bagong nilalang. Kasi nasa atin yung kalikasan, yung katangian ng Diyos. Let me give you this illustration. Ang bakal, kapag inilagay mo sa apoy, di ba? Nagra-radiate siya. Di ba? Pagka yung bakal nilagay sa apoy, nag-iiba ng kulay siya, nagliliwanag siya, pero bakal pa rin siya. Nag-iiba lamang yung kanyang anyo, yung kanyang kalikasan, dahil doon sa apoy na nagpapaningning sa kanya. Ganon din po sa atin. Kapag ikaw ay na kay Kristo, magliliwanag ka. Bakit? Yung kalikasan ni Kristo, mananaig sa'yo. Amen? Pananariwain ka niya. Paliliwanagin ka niya. Bakit? Kasi yung kalikasan niya nasa atin. Do you believe that? At kung naniwala tayo, can we declare this? Sabihin natin sabay-sabay, itong word na ito. Ready? Go! I share in Christ's nature. I am holy, righteous, and filled with His love. Can we give Him that praise? Ako ay kaisa, kabahagi sa kalikasan ni Kristo. Ako'y banal, pinabanal, nilinis, pinatawad. At nung ako'y pinatawad ng Panginoon, nung ikaw ay pinatawad ng Panginoon, the Bible says, He will remember your sins no more. Bakit? Kasi yung kalikasan niya. Pastor, paano yung talagang ibang nagkasala? Pag nagkasala at hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, mananagot sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pagiging kaisa natin kay Kristo. Kasi pag lumalayo ka kay Kristo, mabubuhay ka sa corruption eh. Pero pagkakaisa mo si Kristo, mananatili sa iyo ang kanyang kabanalan. Amen? Pangatlo, we are partakers of His sufferings. Yung suffering, ano ba ibig sabihin nito? Tingnan natin ito. Sabi ng unang Pedro, kabanatang 4, talatang 12, sinasabi dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok. No? Kung iba sa inyo, nakaranas ng pagsubok, minsan umiyak kayo sa gabi. Natanong si Lord, bakit nangyari ito sa akin? Masaya naman kami ng una. Bakit ngayon hindi na? Hindi niya na ako love. Parang ganun eh, di ba?
Minsan sa inyo, nakaranas kayo ng mabigat na pagsubok na parang yung dinanaanan nyo parang hindi pangkaraniwan. Pero alam nyo, kapag nakay Kristo ka, verse 13, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Kung si Kristo na naghirap, kabahagi ka niya sa paghihirap. Upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Si Jesus, naghirap siya sa pakikipaglaban sa kasalanan. Pinaghirapan niya yan. Ikaw din, labanan mo yung kasalanan. Pagka sinabing kasalanan, yung muhi, labanan mo ang muhi. Wag kang kainin ng muhi. Wag kang kainin ng hindi pagpapatawad. Si Kristo, nilabanan niya ito. Hindi siya naggalit, hindi siya nagsalita doon sa mga humampas sa Kanya. Sa mga nanakit sa Kanya. Sa mga taong ipinako siya sa krus. Hindi siya naggalit. At ang sinabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nag-release siya ng pagpapatawad. Kaya nga tayo, tingnan po natin ito sa English version. Sabi dito, rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Ang suffering ni Kristo, nilabanan niya ang kasalanan. Nilabanan niya ang galit. Nilabanan niya ang muhi. Nilabanan niya ang puot. Yun yung kanyang suffering. Kaya nga sa krus naghirap siya. Nilabanan niya ang sumpa, nilabanan niya ang sakit at karamdaman. Ganun din po tayo. Labanan mo ang sakit. Hindi ka dinisenyo ni Lord para ikaw ay magdala ng mabigat na sakit. Labanan mo ang anumang klase ng gawa ng kaaway. See, being a partaker of Christ doesn't only mean sharing in His blessings. Lumalaban ka sa lahat ng anyo ng kasalanan at kasamaan. You see, suffering is not punishment. Pag nilalabanan mo ang kasalanan, nilalabanan mo yung buhi, yung galit, yung puot. No, para bang minsan kasi parang gusto nating magalit, gusto nating mapuot. Pero hindi ikaw yun. Hindi yun ang nature mo. Kasi kaisa tayo ni Kristo. Tendency magre-release ka ng pagpapatawad. Kahit mahirap. Kahit mahirap. Hindi para doon sa iyong nakagalit, kundi para sa iyong sarili. Para maging mapayapa ka. Kapag tayo nakaranas ng tinatawag na persecution or trials, tandaan natin, lumalakad tayo na kasama ni Kristo. Dahil hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pabayaan doon sa mga kinakaharap mong pagsubok. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang ginto na nanatiling ginto at lantay na ginto kapag dumaan sa apoy. The more na ito'y dumadaan sa apoy, the more na ito'y nagiging pure. Katulad din natin kapag dumadaan ka sa pagsubok sa mga problema at nalalampasan mo, na-overcome mo dahil ikaw ay kasama mo si Kristo. Remember yung footprints in the sand. Sabi niya, Lord, nung masaya ako, dalawa yung bakas na nakikita ko. Pero ngayon, during that time, the lowest point in my life, isang bakas na lang. Jesus said to him, it was then that I carried you. Sa mga panahon tayo, nakakaranas na binabata natin pagsubok at problema. Sa mga panahon na dinadala niya tayo. Sa mga panahon na kasama natin siya. At siya ang nakikipaglaban para sa'yo. Magtiwala ka lang, kapatid. Amen? Panghawakan mo lang ang pagtitiwala sa Kanya. Sabay-sabay po natin sabihin ito. Can we declare this? Ready? Go! I will not be shaken by trials. If I share in His sufferings, I will also share in His glory. Can we give Him that praise? Hindi ka dapat matinag ng mga pagsubok ng problema. Dahil makikishare ka sa Kanyang kaluwalhatian. That is the fourth. We are partakers of His glory. Tayo po bilang partaker ni Kristo, kabahagi ni Kristo, kaisa ni Kristo, kabahagi tayo sa buhay ni Kristo,
Kabahagi tayo sa kalikasan ni Kristo, sa katangian niya. Kabahagi tayo maging sa kanyang paghihirap laban sa kasalanan. Tayo rin po ay magiging kabahagi niya sa kanyang kaluwalhatian. Unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 1. Sabi rito, ang matanda na nasa inyo ay pinagtatagubilinan ko bilang isa ring matanda na nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo. So yung mga thunders sa inyo, gaya ko rin na thunders, ay nagbibigay sa inyo ng paalala. Amen? Nagets ba yan ng mga, kung ano ibig sabihin ng thunders? Mga matatanda, mga nauna sa Panginoon, matatanda sa Panginoon, na nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at bilang kabahagi rin ng kaluwalhatiang ihayag. Kabahagi tayo ng kaluwalhatiang mahayag. Ipinamamanig kong pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, pangasiwaan nyo sila. Hindi dahil sa napipilitan kayo, kundi kusang loob. Hindi dahil sa kasakiman, sa pagkamal ng salapi, sa masamang paraan, kundi sa paghahangad na makapaglingkod. That's why I'm here. That's why may mga leaders tayo, may mga kapatiran na bumibisita sa inyo, nagpipray sa inyo. Not to gain something, but to serve. And verse 3 it says, hindi bilang Panginoon sa inyong nasasakupan, kundi bilang huwaran sa inyong kawan. Tayo maging huwaran, maging example, maging halimbawa, gaya ng pagsunod natin kay Kristo. Verse 4, sa pagparito ng Pangulong Pastol, tatanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. So there's a reward. Because we are partakers of Christ. We are partakers of His glory. Kasama tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga na sa English version, 1 Peter chapter 5, verse 4, when the chief shepherd, kapag ang Pangulong Pastol nag-appear o nahayag na, you will receive the crown of glory that does not fade away. Tatanggap ka ng korona ng kaluwalhatian na hindi kumukupas, hindi nasisira. Bakit? Kasi sabi ng verse 1, it says, the elders who are among you, I exhort, I encourage, I who am a fellow elder, and a witness of the sufferings of Christ, kabahagi, saksi sa paghihirap ni Kristo, and also a partaker. Partaker of the glory that will be revealed. We are partakers. Tayo po ay kabahagi ng kaluwalhatian na mahayag. Tandaan natin, ang kaluwalhatian ay kasunod ng paghihirap. Pag nilabanan mo ang tukso, pag nilabanan mo ang pagsubok, nilabanan mo ang sakit at karamdaman, then the glory will be revealed. The glory will follow. Before the crown, there was a cross. Kaya yung korona na hayag, dahil mayroong krus. Dumaan ang Panginoong Hesus sa paghihirap para sa atin. Nilabanan niya ang paghihirap upang mahayag sa atin yung kaluwalhatian. You see, because we share in His sufferings, we will share in His eternal reign. We will share in His glory. Even now, the Bible says in Colossians 1:27, that Christ is in us, our hope of glory. Tingnan natin yon. Sabi diyan, Colossians 1:27, God wanted to make known among the Gentiles the glorious wealth of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Ito yung sikreto. Kaya nga, I love Christmas. Because sa Christmas, nahayag si Kristo. Jesus came. He is our Emmanuel. Christ with us. God with us. Pero hindi nagtatapos na kasama natin siya. Siya ay nananahan sa iyo. Siya ay nasa iyo. Christ in you, the hope of glory. Si Kristo nasa atin. Bakit? Kasi nakipag-isa tayo sa Kanya. He who joins with the Lord is one spirit with Him. He who joins with the Lord is in covenant with Him. It says in the Good News Translation, God's plan is to make known His secret to His people. This rich and glorious secret which He has for all peoples. And the secret is that Christ is in you. Itong sikreto.
Si Kristo nasa iyo. May magtatanong sa'yo, bakit parang ang bait mo sa akin? Bakit ang buti mo sa akin? Anong sikreto mo? Bakit masaya ka lagi? Anong sikreto mo? Bakit masigla ka lagi? Anong sikreto mo? Bakit parang hindi ka naghihirap? Anong sikreto mo? Si Kristo nasa iyo. That you will share in the glory of God. Amen. Ipambuhay natin ito, mga kapatid. Ito yung realidad ng buhay natin. Yung kalagayan natin, hindi yan ang realidad ng buhay natin. Si Kristo ang realidad ng buhay natin. Tandaan natin, ang buwan, kaya siya maliwanag, kumukuha siya ng liwanag sa araw. Tama? Pag walang araw, walang buwan. Walang liwanag ang buwan. Tayo rin po nagliliwanag dahil kay Kristo. Magliliwanag ka dahil kay Kristo. Amen? Declare natin ito ng sabay-sabay. Ready? Go! Christ's glory rests upon me now, and I will share in His eternal glory. Come on, give Him that praise. Hallelujah. Ang glory ni Kristo nasa atin. Kaya kapag napagtatagumpayan mo mga pagsubok, mga problema, lahat ng mga persecution saya. Grabe, matindi ang persecution noong 1980s. Dami kong masasakit na salita na narinig noon. Pero, nilabanan ko yon. At kapag nilabanan mo yon, lalo kang lumikit sa Panginoon, lalo kang nakipag-isa sa Panginoon, the Spirit of glory will rest upon you. The Holy Spirit will rest upon you. It is the glory of Christ. At kabahagi tayo doon sa glory na yan. Amen? At ang glory nasa atin na. At meron pa tayong future glory. Di ba? Wow. So, being a partaker of Christ means we partake of His life, of His nature, of His sufferings, of His glory, and last, we are partakers of His mission. Kabahagi tayo doon sa mission, sa purpose ni Lord. You see, to be a partaker of Christ, kabahagi ni Kristo, it is also to be a co-laborer in the mission field. Kabahagi niya tayo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 9, first sentence, it says, we are God's fellow workers. Tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. We are His servants working together. Since we are one with Christ, we are His co-laborer, co-worker. That's why sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 20, in the Amplified Bible, it says, we are Christ ambassadors. Tayo po ay mga personal na representative ni Kristo. Ikaw ay personal na representative ng Panginoong Hesus sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kakilala. God making His appeal as it were through us, we as Christ's personal representatives beg you for His sake to lay hold of the divine favor. Bilang mga kinatawan ng Panginoong Hesus, panghawakan natin yung favor. That you are a favored one. God has chosen you to live the life of Jesus, to be in Christ, to experience His glory, His goodness. That is why to be a partaker of Christ is to be a partaker of His work on earth. Hindi kanya niligtas, hindi kanya pinatawad, hindi kanya pinagpala upang ikaw ay maupo lamang, kundi tinawag ka ng Panginoon upang ikaw ay maging patotoo sa mga taong nangangailangan ng liwanag. That's why I make it sure na ako'y pupunta sa mga kakilala na nasa kadiliman ng buhay upang maging liwanag sa kanila. Upang makita nila na meron palang pagbabago. Na pwede tayo magliwanag sa kanila. Na tayo maging kapartner ng Panginoon na magdadala ng mabuting balita, na magpapagaling ng mga bagbag na puso, na tayo po ay magdadala ng mga tao sa kaligtasan. Na ang ibig sabihin yung passion ni Jesus, maging passion natin.
Remember when Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion. Nahabag siya sa mga tao. Bakit yung mga tao pupunta sa kapahamakan? That's why Jesus came. He saved us. Recipients tayo, beneficiary tayo ng kanyang kabutihan. For us to share Him to the world. Ibahagi natin si Kristo. Yamang tayo po ay kanyang kabahagi. Amen? Yamang tayo kaysa ni Kristo, makita si Kristo sa atin. Na kahit na ikaw ay isang estudyante, makita si Kristo sa iyo. Kahit ikaw ay isang nanay na nag-aalaga ng iyong mga anak, makita si Kristo sa iyo. Kahit ikaw ay isang tatay na nagtatrabaho, makita si Kristo sa iyo. Na ito yung realidad ng iyong buhay, na ikaw ay nabubuhay para kay Kristo. Ang mabuhay ay si Kristo. Amen? Sabay-sabay po nating basahin ito. Declare natin. Ready? Go. I am a co-worker with Christ. His mission is my mission. His passion is my passion. Do you believe that? Can we give Him that praise? Since tayo kaisa ni Kristo, tayo'y kamanggagawa ni Kristo, yung mission niya, mission natin. Yung pagmamahal niya sa tao, pagmamahal natin. Kaya pagka naubusan ka ng pasensya, yung pasensya ni Kristo, maging pasensya mo. Amen? Pag naubusan ka ng pagmamahal, yung pagmamahal ni Kristo, na maging pagmamahal mo yon. Kasi whether we like it or not, naubusan tayo, nadideplete tayo. Kapag nangyari yon, let the life of Jesus flow. Let the love of Jesus manifest. Makita sa iyo, makita sa atin si Kristo. It's about holding fast, panghawakan natin yung ating pananampalataya, yung pananampalataya na nasa Kanya. Mga kapatid, I'm close on this. Being a partaker of Christ is both a privilege and a responsibility. Ang pagiging kaisa ni Kristo, ito ay isang pribileya at ito ay isang responsibilidad. Yung binasa natin kanina, Hebrews 3 verse 12 to 4, is both a warning and a wealth of promise. The warning is clear. Mga kapatid, ito yung warning. Don't let unbelief harden your heart. Huwag mong hayaan na yung kawalan ng pananampalataya ang magpatigas ng iyong puso. Nahabag ako sa mga taong kilala ko na unang sumampalataya. Ngayon, tumigas ang puso. Wala nang bakas ng pagkakilala sa Diyos because of unbelief. Kaya nga sabi ko siya kanina, basahin yung Hebrews. Kapag nakakaranas ka ng talagang matinding pagsubok sa iyong buhay, basahin mo ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay bawat oras. 24 hours a day, 7 days a week. But we need to believe that we are one with Christ. Huwag mong hayaan ang kawalan ng pananampalataya ang magpatigas ng iyong puso. Sabi ng ating teksto, Hebreo, Kabanatang 3, talatang 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama. Ingatan po ninyo na walang sino man ang magkaroon ng pusong masama. Ingatan po ninyo na kahit anong mangyari, huwag kang mag-backslide. Huwag kang lumayo sa Diyos. Kasi pag lumayo ka sa Diyos, masisira ang buhay mo. Pag malayo sa Diyos, sira ang buhay. Wasak ang buhay. Huwag mong gawin na lumayo sa Diyos, masisira ang buhay mo. But ingatan po natin ito. Pangalawa, yung wealth of promise is glorious. If you hold fast your confidence in Christ, you will remain a partaker of Christ. Kung panghahawakan mong matibay ang iyong pananampalataya o ang iyong ugnayan kay Kristo, ang iyong relasyon kay Yesu Kristo, mananatili kang kabahagi kaisa ni Kristo, and you will share the blessing, the favor of God. You will share the life of God, the eternal and blessed life of God. Kaya sabi ng ating text, we have become partakers. Tayo po ay naging kabahagi ni Kristo kung panghahawakan nating matibay ang pasimula ng ating pananampalataya. That's why I encourage you. To cling on to Jesus, to
to stay blessed, stay favored by the Lord. Let us walk in confidence. Let us live in this reality of being a partaker of Christ.